Pilipinas, ang oras, alas 4:12 ng hapon. Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Hump Day! Baklaran Day! Ikatlong araw ng linggong ito. Ngayon ay Oktubre 8. Sa 2 araw na lang para sa mga nag-aabang ng 10-10. Bakit? Siyempre sale. Naka-add to cart ka na ba? 10-10 para makapag-check out na may Hanggang discount. add to cart pa lang. Sa add to cart pa lang tayo. Wala pa tayong pang check out. Pero i-check out natin ang mga headlines ng ating mga nagbabagang balita ngayong Oktubre 8. Dito pa rin sa ating palatuntunang break time, makakasama ako po si Thea Petro Carpuz. At Ray Sibayan, ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pag-freeze sa higit 4 na bilyong assets ng mga sangkot sa flood control scandal, utos ng korte sa AMLAC. Incoming Ombudsman Crispin Boying Remulla hinamon na dapat walang sasantuhin sa investigasyon sa korupsyon at pandarambong. Senator Erwin Tulfo itinalaga bilang OIC ng Senate Blue Ribbon Committee. Isa namang vlogger na nag-post ng larawan ni Pangulong BBM na may caption na headshot, arestado ng NBI. Inapinatay ng sariling anak nang hindi maipaghanda ng pagkain. Ha? Sa Leyte. Ganon. Bakit? Heto naman, tatay. Naku po. Pinatay ng sariling anak. Nang mauwi sa pananaksak ang kanilang away sa Iloilo. Bakit ang iinit ng ulo Ano ng ba mga naman tao? ang- Nanay, tatay. Naku. Motoristang nang habol at bumundol sa nakagit-gitang rider, pinakakansela ang lisensya. Aba, dumarami ata ang may kayabangan na ating mga motorista. Huwag tayong ganyan. Mga estudyante at guro sa Bicol University nabulabog sa isang bomb threat. It's not a joke. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu sumira sa higit 62,000 kabahayan ayon sa NDRRMC. Binabantay ang bagyo, posibleng pumasok na sa PAR bukas ng hapon o gabi ayon naman sa Pag-asa. RH Break Time! Yan ang mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga balita. Mahigit nasa 4 na bilyong piso ang halaga ng salapi at ari-arian na isinailalim ng Anti-Money Laundering Council sa freeze order na konektado sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Ito ay matapos matanggap ng AMLAC ang ika-5 freeze order mula sa Court of Appeals tungkol sa nabanggit na usapin. Ayon sa AMLAC, sa kabuuan ay nasa 1,632 bank accounts ang isinailalim sa nabanggit na kautusan, gayon din ang 54 na insurance policies, 163 sasakyan, 40 real properties at 12 e-wallet accounts. Kung susumahin ang halaga ng mga tinutukoy na assets, ito ay papalo sa 4 na bilyong piso at inaasahang lolobo pa habang nagpapatuloy ang investigasyon sa flood control scandal. Samantala naman hiniling po ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Department of Justice na maisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ang mga inihinalang major players sa flood control scandal. Ang mga subject ng request para sa naturang kautusan ay sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla Jr. at dating Senadora Nancy Binay, gayon din ang 15 kongresista at 2 dating congressmen. Nasa listahan din si COA Commissioner Mario Lipana at asawa na si Marilu Laurio Lipana, Yusek Traje Olivar, Carlin Villa, Maynard Ngu, Bogs Magalong at 4 na district engineers ng DPWH. Sa ilalim po na Immigration Lookout Bulletin Order,
Mahigpit na babantayan ng BID ang kanilang lokasyon kabilang pong pagtatangkang makalabas ng Pilipinas. Samantala, hinamo ni mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla na patunayan ang katapatan sa taong bayan at hindi sa naglagay sa kanya sa pwesto na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay De Lima, ngayong meron ng Ombudsman, dapat bilisan na ang investigasyon at pagsasampa ng mga kaso hindi lamang tungkol sa flood control scandal, kundi pati na sa iba pang isyu ng talamak na katiwalian, pandarambong at sabwatan sa gobyerno. Giit ni De Lima, wala dapat sinuhin, santuhin ang ombudsman sa kung sino man ang masasagasaan ng investigasyon nito dahil galit na ang taong bayan sa katiwalian. Handa naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Chairman ng House Infra Committee na makipagtulungan sa mga investigasyon ng ombudsman. Gayaan niya ng kanilang commitment sa Independent Committee on Infrastructure o ICI, handa rin silang magsumite ng transcripts, financial records at iba pang ebidensya na nakalap mula sa kanilang mga idinaos na hearing. Samantala, binigyan din po ng Malacanang na ang pagtatrabaho daw po ng ombudsman ay para sa buong bansa at hindi para sa iisang sektor o grupo lamang. Kaugnay po ito ay pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay bagong talagang Ombudsman Boying Remulla ang transparency at pananagutan o accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, inaasahan daw po ng Pangulo ang tapat na pagtupad sa tungkulin ni Remulla at matapang na pagharap at pag-imbestiga sa mga dapat imbestigahan. Hindi mo na maaaring upuan ito ang mga kaso dahil naman sa karapatan daw po ng taong bayan na malaman at makitang trabaho ng ombudsman sa mga reklamo laban sa mga opisyal. Ang pagiging at pagtatalaga sa kanya bilang ombudsman ay nararapat na magkaroon ng transparency at managot ang dapat na managot, kung mayroon man dapat na managot. At ang pagtatrabaho po ng ombudsman na Remulla ay para sa buong bansa, hindi para sa iisang sektor o iisang panig lamang na grupo ng mga Pilipino. Yan po mga kaibigan si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Samantala, nakatakdang manumpa si Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman bukas Oktubre 9. Kasunod ito ng pagkakapili kay Remulla bilang ombudsman kapalit ni dating ombudsman Samuel Martirez na natapos na ang termino nitong Hulyo. Pagkaalis ni Remulla sa DOJ, papalit naman sa kanya si Undersecretary Frederick Vida bilang officer in charge ng kagawaran. Ayon kay Remulla, kabilang sa sisiyasatin ang report ng House of Representatives sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Gayun din, pamamadaliin ang proseso na may kaugnayan sa pag-iimbestiga sa flood control anomaly. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na malinaw ang direktiba ni Pangulong BBM kay Remulla, panatilihin ang transparency at palakasin ang anti-corruption measures. Tiniyak din ni Gomez na dumaan si Remulla sa mahigpit na proseso sa ilalim ng konstitusyon at dumaan sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council bago ito pinili ni Pangulong BBM. Samantala, walang katotohanan ng kumakalat sa social media na si PCO Undersecretary Claire Castro daw po yung papalit sa mababakanting posisyon ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon po kay Castro, hindi niya alam kung saan nagmula ang naturang balita. Itinanggay niya rin na nagkausap daw sila ni Pangulong BBM at inialok sa kanya ang posisyon. Tumanggi naman itong sagutin kung handa siyang tanggapin ang naturang tungkulin bilang kalihim po ng DOJ sakaling ito'y may alok sa kanya. Sa ngayon ay wala pa manong nababanggit ang Pangulo ng mga pangalan na pagpipilian para maging susunod na kalihim ng DOJ. Narito si Yusek Castro. So, wala pong katotohanan yan. Ayun na pala. Ang Tipid naman pala. Akala ko mahaba yung sasabihin. Walang katotohanan. Walang katotohanan yan. Okay po. Noted.
Salamat to, Yusek. Samantala, iginiit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na dapat ilabas na ng Department of Public Works and Highways ang listahan ng mga ghost flood control projects. Sa panayam ng DZRH sa 2x2, sinabi ni Cayetano na 70 araw na mula nang pumutok ang issue sa maanumalyang flood control, ngunit wala pa ring listahan ng mga guni-guning proyekto. Anya, sa tagal ng investigasyon baka hindi na ghost ang ibang mga proyekto. Narito si Cayetano. Guilty dito sinong mga mastermind guguluhin nila ito. Kaya makikita nyo July 25 to ni-reveal ng Pangulo. Pero kami nung ibang mga senador 2022 pa lang, 2023 sinasabi na namin something smells fishy dito sa flood control na to, no? But from July 25 to in a few weeks, 3 months na. Totoo. May listahan ba man lang tayo kung ilan yung ghost sa buong Pilipinas? 90 days na. Wala pa. Actually, wala talaga. Iba-iba kasi yung report, may mali-mali, para sinadya yatang imali yung mga coordinates. Ginugulo, Anthony, kasi nga kung isasabay mo yung least guilty sa pinaka-guilty at kung ang guilty dito ay 10,000 tao, gugulo talaga. Talaga. So ginugulo talaga. So Sinong nanggugulo? Ayusin nyo. Baka kailangan tayo sagaysay. Oo nga. Para maayos Talaga na. naman, no? Oo. Alam mo, talagang matindi nitong isyong yan, ano ha? Alam mo, isang aspeto pa lang to ng maaaring may mga butas, ha? Oo. Hindi pa lahat. Oo, dit ng ganito kasinsin. Ano yan, tip of the iceberg pa lang yan. Correct. Hindi pa gumuguho yung iceberg. Wala pa, hindi pa tinitik-tik pa lang. Tinitik-tik pa lang. Kaya hanggat kaya tama rin naman, hanggat nakikita pa nila, may panahon pa tayo, makokorek pa natin yung mga bulilyaso para hindi tayo masilipan. Diba? Samantala, kakasuhan daw po ng Lawyers for Community Safety and Protection ang ilang kongresista kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa panempo ng DZRH, sinabi ni LCSP founder Attorney Ariel Linton na dahil ito sa palpak na flood control na nagpabaha at nagresulta naman sa pagkasira ng mga sasakyan. Partikular na kakasuhan sina Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde, 5th District Congressman Vargas, 6th District Congressman Marivico Pilar, at dating 4th District Congressman Marvin Rillo. Kasama rin sa kakasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez at ang nag-resign na si Congressman Zaldico. Iginit po ni Inton, kailangan may managot sa mga direktang naapektuhan ng flood control anomaly. Naabala yung mga commuters, nasira yung mga bahay, nagkasakit yung mga anak. Who will compensate them? Will the government compensate them? So, isasama niyo si former Speaker Romualdez at dating Congressman ko dito sa kaso. Dahil hindi naman madadagdagan yung mga budget nila kung walang go signal tong speaker. Yung Congressman na gumastos ng 1 million ba sa Las Vegas, isasama ba sa kaso? Isasama rin po yan pagka nasa amin na po yung ebidensya po laban sa kanya. Isasama rin si Congressman Ralph Tulfo. Apo, it will not be selective here. Yan po ba kaibigan sa Attorney Ariel Inton. Samantala, uupo bilang officer in charge o acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Erwin Tulfo. Kinumpirma ito ni Senate President Vicente Soto III sa isang ambush interview matapos ang mahigit 1 oras na caucus kasama ang mga miyembro ng majority bloc. Ayon kay Soto, tumanggi sa chairmanship ng komite ang mga kinonsiderang senador na sina J.V. Ejercito, Risa Hontiveros, Pia Cayetano, Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan upang makapag-focus sa kani-kanilang mga committee work. Tiniyak naman ng Senate President na magpapatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, partikular ang investigasyon sa flood control controversy. Narito si Soto. We make the vice chairman the acting chairman. Si Senator Erwin po. Senator Erwin Tulfo. So I called him and he accepted the post. So he will be acting chairman until mayroong complete meeting ang majority uli. We're not discounting any of the 5 names that were mentioned. We're still thinking, and then some of them I think would want to appeal to Senator Lacson. So in the meantime, yun muna. Pero sir, Erwin Tulfo muna paano, as acting chair. paano po yung magiging
Samantala naman, suportado po na ilang kongresista ang panawagan sa Senado na tuluyan ng alisin ang program appropriations mula sa panukalang 2026 national budget. Ayon po kay House Assistant Minority Leader Robert Nazal, kailangan nang tanggalin ang unprogram appropriations sa taunang pagbusisi sa pambansang budget dahil posibleng magdulot lamang ng labis sa paggastos ng gobyerno lalo kapag inabuso o pinagsamantalahan ng mga opisyal. Mas makabubuti niyang magpatibay na lamang ng supplemental budget sa tuwing meron o sobrang kita ang pamahalaan. Una po rito ipinanawagan ni Senate President Tito Soto sa ilang senador ang pagbabawal sa unprogrammed funds sa 2026 proposed national budget. Ipagpapatuloy pa natin ang pagbibigay na iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Motoristang ng habol at bumundol sa nakagitgitang rider, ipinakakansela ang lisensya. Pinatay ng sariling anak nang hindi maipaghanda ng pagkain sa Leyte. At isa pang kahindik-hindik na balita, tatay pinatay ng sariling anak nang mauwi sa pananaksak ang kanilang away sa Iloilo. Naku, magpapasko pa naman. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng ating palatuntunang Break Time Pilipinas. Ang oras, alas 4:28 ng hapon. It's just around the corner. Oh my God! Naku, Paskong Pasko na! Tama ba to? Parang hindi pumapasok. Napindot natin to kanina. Ayan, hindi pumapasok. Pasok. Ito, tagal ka to. Pumasok na to. Hindi ko naman naririnig. Ayan. Pumasok ba? Wala. Wala, ako lang to. Kaya pala sabi ko flat na flat yung kumakanta. Yan. Sabi ko flat na flat yung kumakanta. Boses ko pala. Christmas. Ulit. Na, 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 na. Yan. Sabi ko ba't ang flat? Boses ko pala. Christmas. Ayan na. It's just around the corner. Paskong Pasko, 78 days before Christmas, pero hindi pa rin nagpapatinag ang mga maiinit na usapin sa ating palatuntunang Break Time. Break Time! At ito na nga, sa ating mga reports, standby na kay Raymond Dadpaas, Milky Rigonan, Edniel Parrosa, Boy Gonzales, Noche Cacas. Puntahan na ba natin ang balita mula sa Malacanang, Winaperlas ng Silangan? Malacanang walang nakikitang dahilan para buwagin ang ICI at ipaubaya sa Ombudsman ang pag-iimbestiga sa flood control anomalies. I-detalye mo ang balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Ray, marami pang ibang mga kaso ang tinatrabaho ng Office of the Ombudsman. Ito ang dahilan kaya hindi umano maaaring ipaubaya dito ang pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na hindi nakikita ng Malacanang ang pagbuwag sa Independent Commission for Infrastructure kasunod ng pagkakatalaga kay Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Katwiran ni Castro, mas mapapabilis ang trabaho at pag-iimbestiga ng Ombudsman at DOJ kung kumpleto na ang mga dokumentong galing sa ICI. At dahil review na lang ang gagawin ng Ombudsman sa mga isusumiting ebidensya sa kanila, magiging madali na rin anya ang pagsasampa ng kaso sa mga sangkot sa anomalya. Naniniwala ang palasyo na hindi rin naman gugustuhin ng publiko na abutin ng siyam-siyam ang investigasyon. Narito si Jose Castro. Hanggang kailan tayo aabutin para matapos ang isang kaso? So kailangan po talaga na may isang independent commission na siyang tututok at magkokolekta, mag-iimbestiga ng mga dokumento para po pag naibigay po ito at mairekomenda for filing, i-reviewin na lamang po ito at kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampa ang kaso ang DOJ at ng Ombudsman. Una rito, ilang legal luminaries ang nagsabing duplication lang ang ICI ng trabaho ng Ombudsman. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Leth. Samantala yung daw pong ugong na may kudita sa Senado abay itinanggi. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Babalikan natin mamaya ang report. Babalikan natin mamaya si Lakay Raymond. Pagsuspindi naman sa passport ni dating Congressman Zaldico, iginit daw po sa DFA para maobliga
na humarap sa hearing ng ICI. Report mula kay RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, dapat nang suspindihin ng Department of Foreign Affairs ang passport ni dating Congressman Elizalde Co, ang dating kinatawa na ako Bicol Party List. Ayon kay Representative Toby Tiangco ng Navotas, ito ay parang mapuwersa si Co na bumalik na ng bansa. Sabi ni Tiangco, kung masususpindi ng DFA ang pasaporte ni Co, baka sapilitan ng pauwiin sa Pilipinas si Co nang humarap sa hearing naman ng ICI sa darating na October 14. Sabi ni Tiangco, dapat mag-double time ang DFA dahil baka makapag-apply na si Co ng citizenship sa ibang bansa kung saan walang extradition ang Pilipinas. Gate ni Tiangco, dapat pauwi na si Co dahil kung magpapaligoy-ligoy pa ang DFA at makakuha ng bagong pasaporte ang dating kinatawan, walang ibang dapat sisihin kundi ang DFA. Si Co kasama ilang kongresista, ilang senador, mga taga-DPWH at ilang contractors kasangkot sa flood control scam ay nasa Immigration Lookout Bulletin ng Department of Justice sa request naman ng Independent Commission on Infrastructure. Ako si New Griguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ay, hindi ko pala natanong si Manang Milky. Tungkol saan? Tungkol dun sa kumakalat kasi 'di ba sa Facebook, i-confirm ko lang kung si Kong Zaldico ba talaga, ay former Kong Zaldico yung na-picturean ba ng isa sa ating mga kababayan na palakad-lakad sa Europa, sa may Portugal. Oo, kasi nakita ko yun, i-confirm ko. Kayang-kayang, dami niyang pera. Hindi nga nakapag, nakaganon siya. Stop, taking talaga? pictures of me, parang ganyan. Oo. Kung may confirmation na ba na siya talaga yun kasi, di ba? Alam mo naman tayo, hindi naman niya mapipigilan kung talagang makikita siya na kukunan ng picture. Hindi, alam naman tayo, hindi pa pwedeng basta-basta naniniwala sa mga picture-picture. Kailangan may confirmation kung legit, di ba? Ang balitang yan. At ito na nga, balikan natin ang Senado. Sa Senado, itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano. Ida tayo mong balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray, hanggat maingay na pinag-uusapan ang palitan ng liderato sa Senado ay walang mangyayaring coup. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasunod ng mga reports na magkakaroon na naman ng palitan ng liderato ng Senado. Ayon kay Cayetano, walang mangyayaring palitan ng Senate leadership lalo na ngayon dahil wala namang sesyon. Hindi rin ito mangyari sa ngayon na matibay at masaya ang samahan ng mga nasa majority block. Wala din umanong aktibong pangangampanyang hanin ng minorya upang makakuha ng dagdag na suporta. Ngunit paliwanag ni Cayetano sa kasaysayan ng politika sa anumang bansa, ang mga nasa majority ay gustong manatili sa majority at ang nasa minority ay nangangarap din na sila ang mapunta sa majority. Narito si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Walang active ngayon. But if it falls in our lap, sumama yung iba, etc. Kung opposition ka, you always want to be administration. Kung minority ka, you always want to be majority. But I really think right now, it's more of our supporters. Vigilant ang supporters ni Senator Soto and their majority na huwag sila mapalitan kasi they believe in what they're doing. Pero very enthusiastic, active ang supporters ng minority na dahil naniniwala din sila na may magagawa kaming mabuti. Agin ang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala naman, PNP tukoy na raw buwang nagkalat ng disinformation na inudyukan umano ni Nartates ang mga uniformado kontra Pangulong BBM. Report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel, go Edniel. Awan ni Edniel. Babalikan natin si Edniel. Samantala, ito muna ha. Nakakalungkot itong balitang to. Bakit ka nalulungkot? Ang ganda-ganda naman ng araw, nalulungkot ka. Kasi nga't patay ang isang ama matapos pagsasaksakin ng sariling anak sa Mandurriao, Iloilo. Sa investigasyon ng Iloilo Police Station, nagkasagutan ang
40 anyos na biktima at kanyang live-in partner nasampal pa ng biktima. Nakita ito ng sospek at anak ng biktima na isang 22 anyos, kaya sinita at pinagalitan ng kanyang ama na napunta lamang ang kinikita sa trabaho sa kanyang bisyo. Dito na nag-away ang mag-ama at nagresulta naman sa pananaksak ng sospek sa kanang bahagi ng katawan ng biktima. Nakatakas ang sospek ngunit na-recover ng otoridad ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit binawian ng buhay habang siya ay ginagamot. Ay, nako. So, ang anak, aksidente bang nakasaksak sa kanyang... Aksidente yun eh. Ang nakasaksak. Sinaksak. Ang nakasaksak o sumaksak sa kanyang ama na nauwi sa pagkamatay nito. Ito rin. Ano yan? Iyan tatay ang sinaksak. Ano naman Ito sa'yo? naman nanay. Patay po ang isang nanay matapos na hindi naman sinaksak to. Pinukpok ng bato ng sariling anak sa Sitio Riverside, Barangay Macupa, Leyte. Kinilala po ang biktima na si Damasa Arcepe, 77 years old, at ang suspect nito na si Patricio Arcepe. Ayon po kay Leyte Chief of Police Junriel Rosario, lumabas sa investigasyon na kagagaling lamang ng suspect sa trabaho nang datnan niyang walang inihandang pagkain ang kanyang ina. Abay, biglang nagalit yung suspect. Bakit siya nag-expect ng handang pagkain? May iniwan ba siyang budget kay nanay? Ewan ko lang, pero... Tsaka may edad na siya, ba't hindi ba siya makapaghahain diba? ng sarili niyang food? Ayun. Ilang taon na? Ilang taon to si kuya? Walang binabanggit kung ilang taon na yun. Pero si nanay? Si nanay, 77. 77? Nagalit daw po yung suspect dahil wala siya makitang pagkain sa mesa. Kumuha ng batot, ipinukpok sa ulo ng kanyang ina. Na agad nitong ikinamatay. Malakas yun. Malaking bato Ano ba yun. nun? Ano Ano na nangyayari? nangyayari sa atin? Ay, sus apo. Nakakalungkot. Eto na at balikan na natin si Edniel Parosa kung saan PNP tukoy na ang nagkalat ng disinformation na inuudyukan umano ni Nartates ang mga uniformado laban kay Pangulong BBM. Idetalye mo balitang yan. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Bisaya at Lakay Ray, kilala na ng pampansang pulisya ang nagpapamalitang inuudyukan ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga uniformado para suwayin sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, taga Mindanao itong babaeng nasa likod ng social media account na nagkakalat ng tinawag na disinformation. Isa umanong working professional ng person of interest na hindi na binanggit ng PNP kung ano ang edad at iba pang pagkakakilanlan. Pero nakatakdang mag-issue ng subpoena ang CIDG para naman pagpaliwanagan ng individual sa kanyang ginawa. Pakinggan natin si General Tuanyo. Na-take down na po yung post at identify na po yung nagpagawa ng disinformation. At sa ngayon po ay hinahanda na yung subpoena ng CIDG upang siya itatawag at bigyan ng pagkakataon upang magpaliwanag po. Ito lamang Lunes, iginiit ni General Nartates na walang basihan ang mga paghibok ng ilang retired para sa withdrawal of support sa administrasyon. Bagamat wala naman ang kumakausap pa sa PNP, kung mayroon man ang general, siya mismo ang magpapaintindi sa mga ito na mataas ang moral ng PNP. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel. Samantala, dinampot naman ng NBI ang isang vlogger na nag-post online ng larawan ni Pangulong BBM na may caption na headshot. Ipresenta ni NBI Director Jaime Santiago sa media ang arestadong si Mike Romero ng Pagadian City para sa kasong inciting to sedition. Sa kanyang FB post, makikita raw po si Pangulong BBM na nasa labas ng Bogo City Hall at may pulang araw ang ulo. Pero kalaunan ay pinalitan nito ang caption at ginawang tama talaga ang City Hall. Pinabulaan na naman ng vlogger na pinagbabantaan niyang buhay ng Pangulo at ipinaliwanag na obob. Obob daw ang ibig sabihin ng Bogo sa Bisaya. Doon naman nung nakaturo ang palaso. Palaso. Ayon kay Romero, natawag niya sa ganitong salita ang Pangulo
dahil umano sa dami ng problema na kinakarap ng bansa at iba ang pinatutungkulan niya sa naunang caption na headshot. Idinin po ni Director Santiago na may freedom of expression ng lahat ng mga Pilipino pero tiniyak niyang aksyon ng Bureau sa oras na may pagbabanta sa buhay ng matataas na opisyal. Mga shooters sa mga law enforcement agencies, pag sinabing headshot ka, ay babatalin ka sa ulo. Kaya yun, nagpapaliwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. At pinuntahan siya at yun nga, kinuha siya from Cagayan City at sinala siya dito. Yan po mga kaibigan si Director Jaime Santiago ng NBI. Samantala, Cagayan de Oro City Mayor Ronaldo Uy, ready ka na? Uwi na perlas ng silangan? Wait lang. Okay. Ito muna. Okay. Dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez nag-tell all sa Department of Justice. Ida tayo mabalitang yan, RH29, Boy Gonzales. Boy. G. Kaya at nag-tell all na umano si dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa DOJ kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. Sinabi ni Atty. Ernest Lebanza, abogado ni Hernandez na nagsumite ng karagdagang sinumpaang salaysay ang kampo ni Hernandez sa kanyang muling pagharap sa DOJ kanina bilang bahagi ng case build-up at evaluation para sa Witness Protection Program ng ahensya. Pasado 1:00 ng hapon nang umalis si Hernandez sa DOJ upang bumalik sa custody ng Senado matapos ang nabanggit na pagdinig. Sabi pa ng abogado, inilag na ng kanyang kliyente sa DOJ ang lahat ng nalalaman nito hindi sa umano'y laganap na korupsyon sa proyekto. Tumanggi na si Lebanza na magbigay ng detalye kung may mga bagong pangalan na isinasangkot sa investigasyon, ngunit iginit na nakikisa sila sa proseso at nagsumite ng dokumentong makatutulong sa kaso. Bago na sinabi ni dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Boy Remulla na isa sa mga batayan upang maging testigo ng gobyerno, ang isang isinasangkot ay kung may ilala dito ang buong katotohanan at mahalagang impormasyon sa kaso. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy Gonzales. Samantala naman, higit daw po sa 16 bilyong pisong halaga ng dangerous drugs, abay susunugin daw po ng PDEA. Diyan po sa May Cavite, ating alamin sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Miss Teya, wawasakin, sisirain ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 2.9 toneladang shabu sa Integrated Waste Management Incorporated sa Barangay Aguado 13, Martir City sa lalawigan ng Cavite bukas ng umaga araw ng Huwebes. Aabot sa 16.1 bilyong piso ng illegal drugs ang susunugin ng PDEA. Ang Destruction of Dangerous Drugs Ceremony ay inaasang sasaksihan ni Dangerous Drugs Committee Chairperson Honorable Jonathan Keita Flores at distinguished guests mula sa PNP, DOJ, Congress at iba pang law enforcement agencies. Ang tunit-tuniladang droga ay mula sa mga nasabat sa bypass operation na mayroon ng court clearance para uwasakin. Ito na ang pangalawa sa pinakamalaking destruction of dangerous drugs in terms umano sa volume at halaga sa kasaysayan ng drug law enforcement. RH27, Nochikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, suspendido ang face-to-face classes maging ang trabaho simula kaninang alas 12 ng tanghali sa Bicol University East, West at Daraga Campus. Ayon sa pamunuan ng universidad, ito ay bilang pag-iingat matapos makatanggap ng bomb threat sa BU West at Daraga Campuses. Isinasagawa na ang investigasyon at pagsusuri sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga empleyado. Samantala naman, Cagayan de Oro City Mayor Ronaldo Uy
abay pinagpapaliwanag daw po ng DNR dahil po sa masamang kondisyon ng basura sa CDO, Cagayan de Oro City. Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. At kaugnay nga niyan na Ray at Thea, pinadalhan na ng Department of Environment and Natural Resources ng show cause order si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy dahil sa hindi maayos na pamamahala sa basura sa kanyang nasasakupan. Batay sa 2 pahinang show cause notice na pirmado ni Region 10 DENR Environmental Management Bureau Director Reynaldo Digamo, hindi umano sumusunod ang LGU sa mga regulasyon sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa isinagawang inspeksyon ng DENR sa Sanitary Landfill Facility ng CDO, natuklasan ng ilang mga problema sa waste management ng Cagayan de Oro City. Kabilang na dito ang hindi gumaganang wastewater collection system at ang nagtambakang mga basura sa hindi dapat na mga lugar. Ayon sa DENR, tahasang lumalabag ang lungsod sa mga panuntunang nakapaloob sa Environmental Compliance Certificate o ECC. Kasama na nila dito ang hindi pagsunod sa mga regulasyon sa pagtatapon ng basura at ang pagdudulot ng polusyon sa daluyan ng tubig sa lungsod. Dahil dito'y binibigyan ng DENR ang alkalde ng 15 araw upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat sila patawan ng mga kasong kriminal at administratibo dahil sa paglabag sa mga regulasyon at pangangalaga sa kapaligiran. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ito na. Posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo sa labas ng PAR bukas ng hapon o gabi. Pero ayon kay Weather Specialist Benny Estareha ng GOST Pag-asa, hindi ito lalapit sa kalupaan ng bansa at inaasahang lalabas din agad ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong magiging epekto sa panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,775 kilometro mula sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro kada oras malapit sa sentro at bugsong aabot sa 70 kilometro kada oras habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 35 kilometro kada oras. Oras sa pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagan nitong Bagyong Kedan na siyang magiging ika-17 bagyo sa bansa ngayong taon. Samantala, pinapapatawa naman ng habang buhay na kanselasyon ng driver's license ang SUV driver na bumangga ng motorista sa Teresa Rizal. Makikita po sa video. Ito yung video. Panoorin mo, Miss Thea. Bakit? Boom! Kunanan. Bakit niyan niragasa yung motor? Makikita nga po sa video na sinadyang banggain ng driver ang motorsiklo na napagalamang minamaneho daw po na isang estudyante. Dahil naka-uniforme po, posibleng hindi mo makilalang estudyante lang ito. Dahil nagasgasan daw ng nakamotor ang kanyang sasakyan. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng driver kahit totoong nasagi ng motor ang kanyang sasakyan. Bukod po dito ay kakausapin ng DOTR ang pamilya ng estudyante at nakandari magbigay ng abogado sa pagharap ng kaso laban sa driver. Tarantado po talaga yung driver na yan. Ang lutong. At inutusan na po natin ng LTO kagabi si Asik Vigor at inulit ko po nung kaninang umaga, mga 5 ng umaga, na isokos po ngayong araw po yan yung driver na yan. At sinabi ko to revoke his license, lifetime po. Wala pong karapatan yung driver na yan na magmanayo sa ating kalsada. Ang dapat po dyan ay talagang sampan ng kaso at talagang managot. Ang lutong may kumamay doon sa video. Sino kaya umaasta raw na parang pulis yung driver. Okay. Pero you're not supposed to endanger a civilian, di ba? Kahit sabihin kasi mo kahit na nagasgas yan, robbing lang yan may ginawang pwede mo namang kausapin nang maayos. Lalo na yan, estudyante, bata pa yan. Siyempre, tigargar pa yan kapag kami nagawang hindi, alam niyang hindi tama siyang nagawa or pwedeng hindi niya rin alam. Pero siguro, doon sa mga ibang mga rider dyan, kapag alam naman ninyong nakasagi kayo, tumigil naman kayo. Humingi ng dispensa. Alam mo,
minsan pag tinaasan mag-usap ng maayos. pag tinaasan ka lang ng kamay and feeling mo naman bilang driver ka din ng sasakyan, feeling mo hindi naman ganun ka lala yung nagawa sa'yo, hindi man nabasagan ng taillight, hindi naman nagasgasan lahat ng panel ng sasakyan mo. Wala pong sabi nga nila, walang naghihirap sa nagbibigay. Parang hindi na humantong sa ganyan. Tsaka may mga may edad na yung nagmamaneho ng sedan. Dapat may mas matindi ang kanyang pangunaw. Tingnan mo. Ang sikip nung daanan para makipaghabulan ka pa ng ganyan sa motor. Oo. At depormado. Aba, may poging dumadaan dito sa harap ko, Dennis Antenor. Bakit ka nandito? Oy, Dennis! Oo. Magpakape ka raw. Ay, Junior! Ba't nandito ka? Dinadalaw mo na naman kami. Binisita tayo ni Dennis Antenor. Taga-Kabilayan, taga-DWIC. Kaya nga, bakit ka nandito? Nagawa mo rito, Oo, kaya sa lahat po ng mga nagmamaneho, lalo na ganito, maulan, di ba? Minsan hindi mo rin ma-spelling yung panahon, kung mainit, malamig, di ba? Kaya kalmahan nyo lang, sabi nga nila kay Deo. Correct. Dagdag pasensya. At dumako na tayo sa ating global break time news. Israel inalala ang mga biktima ng unang pag-atake ng Hamas kasabay ng ikalawang taong anibersaryo ng digmaan. Idetal mo balitang yan, James Galange. Bisaya, ginunita kahapon sa Israel ang ikalawang taong anibersaryo ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas, kung saan nagtipon-tipon at inalala namang Israeli ang mga yumao nilang kababayan na naging biktima ng unang pag-atake ng mga militante kung saan nasa higit 1,200 ang nasawi. Habang may higit 67,000 namang Palestinians ang namatay nang sumagot naman ng pag-atake ang Israel. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa inaing ceasefire din ng Estados Unidos. Kung saan ayon sa Hamas, malapit na muna nila tanggapin ang nasabing agreement kung saan masisiguro lamang ng Israel at ng Amerika na ito nang tatapos sa kaguluhan sa Gaza at hindi na ito muling mauulit pa. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Sa sports, TNT Tropang 5G handang tanggapin daw po ang sanction ng PBA sa kanilang paglalaro sa Abu Dhabi, Coach. Ay, yan po according to Coach Jot Reyes. Naku, bakit? Ating alamin sa report ni Miss Millie Borja. Millie, go! A small price to pay. Ito ang naging tugon ni TNT Tropang 5G head coach Jot Reyes sa usapin patungkol sa paglahok ng koponan sa Abu Dhabi International Basketball Championship. Magugunit ang kinumpirma mismo ni PBA Commissioner Willie Marshall na papatawan ng multa ang TNT dahil sa hindi maayos na koordinasyon sa liga ukol sa kanilang paglahok sa tournament sa labas ng bansa. Sa ilalim kasi ng PBA rule, pinagbabawalan ang mga koponan na sumali sa mga tournament isang linggo bago magbukas ang season upang maiwasan ang posibleng injury ng mga manlalaro. Sa isang eksklusibong panayam sa DZRH TV, sinabi ni Reyes na ito ay bahagi lahat ng paghahanda para sa 50th season ng PBA. Ayon pa rito, kailangan nila ng matitinding tune-up game bago ang opisyal na pagbubukas ng liga. We went to Abu Dhabi because we wanted to, as part of our preparation, our final preparation, dahil we started our training very late. Hindi kami nakalaro talaga ng mga tune-up games, so that nung pumasok yung invitation for Abu Dhabi, we grabbed it. And we won one game, we lost twice. We lost by big margins because lahat ng kalaban namin, they had 3, 4, 5 imports and we played all Filipino. So that's why for me, I think it was very good experience, very good preparation. Aminado si Reyes na inaasahan na nila ang sanction mula sa liga. Ngunit tinanggap nila ito bilang bahagi ng kanilang dedikasyon sa mas mahusay na paghahanda. It's expected. The original schedule kasi was 2 weeks before. At the last minute, the organizers changed it later. So hindi na kami maka-back out. And we talked, I spoke myself to Commissioner Willie Marshall to explain the situation. And we were given a sanction, we'll take it. I think that's a small price to pay for the preparation that we got. Lumipad ang TNT Tropang 5G patungong United Arab Emirates upang sumali sa nasabing 8-team international tournament. Ngunit kinailangan tapusin agad ang kanilang partisipasyon matapos magkasabay sa pagbubukas ng PBA Philippine Cup nitong linggo. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Mili Borja. At para sa ating break time showbiz, first ever The Friends Experience sa Pinas. Bukas sa publiko hanggang Nobyembre at 30. Idatan mo balitang yan, Angelica Cosme. Para sa mga sumubaybay sa hit American sitcom na Friends, ito na ang chance mo para mag-alab Rachel, Monica, and Phoebe or Chandler, Ross, and Joey sa The Friends Experience, the one in Manila. For the first time, nasa Pinas na ang The Friends Experience. Tampok ang life-sized recreated sets mula sa hit 90s comedy show. Mula sa iconic purple door, fountain, orange sofa, kitchen, and of course, central perk na for sure bawat sulok ng immersive exhibit magpapapicture ka. Watching people come into the space and seeing their reactions has been the best part so far. Bukod sa recreated sets, bida rin dito ang replica ng mga outfit ng lead stars. Present nga rin sa The Friends Experience ang ilang celebrities, gaya ng dati hitmaker na si Sam Concepcion. Super fun. I'm really enjoying my experience here. It's super cool to have it here in Manila. Eh ang Itchy Worms frontman at Itch Showtime host nga na si Jug Sugueta, ano ang favorite spot? Yung Smelly Cat guitar. Although hindi nakatawa na, pero yun, super fan ako ng Friends. Eh, kamusta naman kaya ang The Friends Experience ng DJ na si Victor Pring? Sobrang nostalgic actually, especially the music engineering, the vibe, the feel. Actually, the whole experience, I felt that I was inside the set. At syempre, di rin papahuli ang ilang content creators. It's definitely nostalgic. It's super, I guess, nice to see the behind the scenes, and then you see also the script with the signatures. It's been really fun. Mine is the pivot one. It's very iconic. Super favorite ko talaga yung scene na yun. Me naman, I like the Monica's apartment. It's super iconic. Actually, everyone na pwedeng yung invite nyo na dito kasi I swear mag-e-enjoy talaga kayo. Yes, actually, okay din siya sa mga hindi pa nakanood ng Friends kasi very detailed yung mga infographics nila. Bumida sa itinuturing na one of the most beloved TV series na Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer at ang yumaong aktor na si Matthew Perry. We would like to invite everybody to come to Asia's first The Friends Experience, the one in Manila. Catch us until November the 30th here at the Space at Solaire. Para sa tickets, exclusively available ito via Ticket World. Matatagpuan ang The Friends Experience, the one in Manila, sa The Space at Solaire dito sa Parañaque. Ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat po sa mga tumutok. Ayan na. Ano? Agad. Nalito na si Bisaya. Ayan, kasi. Yan na. Yuhu! Pasko na. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating palatuntunang break Salamat time. po. Ako Thank po, you. si Thea Petro Carpuz. At Ray Siban para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Susunod na, balansadang pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Ang oras, 5:06 ng hapon.